Malayo pa ang Pasko pero si Santa Claus dinalaw na kami. Hindi nga po ito ay isang araw lang naganap, bali magkaiba lang to, pinagsama ko na. Para nga po maintindihan nyo kung bakit sinabi kong dinalaw na agad kami ni Santa Claus. Eto po, ikwento ko na po sa inyo. Nung nakaraang linggo po ay may nag-message sa ating page sa Kaise and Kalel na nakinakamusta yung mga bata. Nag-e-enjoy daw po siya sa mga video natin. Tapos alam nyo po ba, halatang nanonood po talaga siya ng mga vlog namin kasi kinakamusta niya po yung natulo natin bubong. Tapos po nagulat na lang talaga po ako nung tinanong niya kung magkano daw po magagastos kung sakaling magpapapalit kami ng bubong. Syempre ako naman po bilang hindi ko naman po talaga siya masyadong kakilala, nahiya naman po akong iasa sa kanila yung pagbili ng bubong namin. Kaya sabi ko, kahit ano na lang po, kung magkano po ang makayanan, yun na lang po. Kami naman po ni Papa Bernard, talagang may plano naman po magpapalit ng bubong. Yun nga lang po, hindi pa talaga po sa ngayon kahit alam namin nahihirapan kami kasi nga po hindi siya kasama sa budget. Kagaya po ngayon, naulan na naman, kaya laging may sahod na naman doon sa may kwarto namin sa may higahan at doon sa may kusina. Doon nga rin po sa sala namin may natulo na din. Anyway, balik nga po ulit tayo doon sa kwento. Ang dami ko agad sinabi. Ayun nga po, nagpadala nga po siya ng pangbili natin ng bubong at sobra pa nga po ang ipinadala niya sa sinabi kong amount. Hindi lang po namin agad nagawa kasi nung panahon yun may trabaho pa po si Papa Bernard. Hindi niya po maasikaso yung pagbili ng yero at ang sabi niya hindi rin kami makakapagpakabit ng araw na yon o ng mga susunod na araw kasi nga po maulan din po dito sa amin. Kaya naman po ang naging plano namin dalawa, kapag natapos po yung ginagawa niyang trabaho siya na lang daw po ang magtatrabaho kasama nung dalawa niya kaibigan. At gano'n na nga po ang nangyari. Nung may pagkakataon siyang umorder nung Friday po ng yero, ayun po, umorder na siya at medyo matibay na po talaga ang inorder niya para matagal po talaga bago mga lawang. Kung hindi po ako nagkakamali, etong bubong namin po ay 2016 po na naikabit at talaga namang hindi ko lang po maipakita sa vlog. Talagang aminado naman po kaming nangangalawang na at kita nyo naman may nakasahod pang doon yung kaserola kasi nga doon mismo yung may mga tulo, sinasahudan po talaga namin ng kaserola. Nung nagbabaklas na nga po ng bubong, tinanggal po muna namin yung mga sampay namin ito sa loob ng bahay kasi nga daw po matutuluan din daw po ng hindi, magagabukan daw ng mga alikabok galing sa taas. Ngayon ko lang po talaga nakita ang itsura ng aming bubong, sobrang bulok na rin po pala talaga, kaya pala yung tulo ng bubong namin kahit saan na talaga natulo na. Hanggang ngayon nga po talaga hindi ako makapaniwala na may mabuting puso na sasagot po sa aming bubong. Akalain nyo yun sa munti namin pagpapasaya sa pagbablog namin, meron palang natutuwa sa amin at handa kaming tulungan sa pagpapaayos ng bubong namin na maging komportable daw sa pagtulog yung mga bata. Naku Ma'am Ann, kung alam nyo lang kung gaano kami kasaya dahil sinagot nyo po yung pampapabubong namin. Ito nga po yung pinagpalitan ng bubong at makikita nyo lumang-luma na po talaga at super kalawang na at butas-butas na rin talaga. Ito po kasing bubong namin bago po na ikabit dito sa bahay namin luma na rin po talaga siya. Bali binili po namin siya ng second hand nung ikinabit po dito sa bubong namin kasi alam nyo naman low budget lang. Pero dahil sa tulong ni Ma'am Ann, nagkaroon tayo ng pagkakataon na talagang bagong bubong ang maikabit sa ating bahay at siguradong magtatagal na po ito. Naku Ma'am Ann, kung makikita ka lang talaga namin, yayakapin talaga kita ng mahigpit. At least po ngayon na bago na po ang bubong natin hindi na po tayo mangangamba na kapag sumobra ang lakas ng ulan kailangan namin bumangon ni Papa Bernard at sahudan talaga ng mga planggana yung mga natulo. Hindi na rin gigising si Mickey at si Kuya Brent na basa yung paanan nila. Totoo po yun, one time talagang hindi namin namalayan na umulan pala. Tapos pagising nung umaga, medyo basa yung paanan ni Mickey Boy. Akala niya talaga nag-ihi siya. Ito po yung kung naaalala nyo. Natulog kami na nilagyan ko ng planggana. Paano kita niya naman nagising ako, kala ko talaga wala ng tulo. Meron pala. Kaya ang ginawa ko, nagsiksikan kami doon ni Papa Bernard. Tapos nilagyan ko to ng planggana. Diba? Eto na nga po yung pinagpalitan natin ng yero. Kita nyo naman, sobrang dami na talagang butas. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Shabayi!